po, dadako tayo sa pagbabasa ng ng salita ng Diyos. Ito po ay sa Hebrew 1, chapter 1. Ang sabi po dito, the supremacy of God's sons. But many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. And He upholds the universe by the word of His power. After making purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high. Having become as much superior to angels as the name He has inherited, He is more excellent than theirs. For to which of the angels did God ever say, "You are my son, today I have begotten you"? Or again, "I will be to him a father, and he shall be to me a son"? And again, when He brings the firstborn into the world, He says, "Let all God's angels worship Him." Of the angels, He says, "He make His angel winds, and His ministers a flame of fire." But of the Son, He says, "Your throne, O God, is forever and ever. The scepter of uprightness is the scepter of your kingdom. You have loved righteousness and hated wickedness. Therefore, God, your God, has anointed you with the oil of gladness beyond your companions. And you, Lord, laid the foundation of the earth in the beginning, and the heavens are the work of your hands. They will perish, but you remain. They will all wear out like a garment. Like a robe, you will roll them up. Like a garment, they will be changed. But you are the same, and your years will have no end. And to which of the angels has He ever said, "Sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet"? Are they not all ministering spirit sent out to serve for the sake of those who are to inherit salvation? Praise the Lord sa pagbasa po ng kanyang salita. At darako po tayo ngayon sa ating mga announcement. Sa atin pong may mga nagdaos at magdaraos pa ng ating kanilang kaarawan ngayong November. Happy birthday po sa kanila, kay Sed, Kurt, kay Kuya Ramon, kay Ashley, and marami po sila. Si Merlaya Buera, Zaira Halcon Mengita, Renan Fernandez, Aaron Gabriel Palye, Jamaica Orgina, and Zia Maureen Dizon, Colleen Mengita, Justin Remoto, Jedi Rosairo, Princess Broquesa, and Roslyn Morota. Happy birthday po sa inyong lahat. Nawa ay patuloy nga pong pagpalain kayo ng ating Panginoon sa inyo pong mga buhay. May announcement po tayo. Andyan po, pakibasa na lang natin ang ating mga announcement na ginagawa natin sa buong buwan. Darako po tayo sa tithes and offering natin sa araw na ito. Ngayon po, babasahin ko po, ito po ay nasa Psalms 37:25. Ang sabi nga po dito sa verse 27, "I was young and now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken on their children begging bread." Sa Tagalog po, matanda na ako't mulang pagkabata, sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya o ang anak ay naging hampas lupa. Dito po makikita natin sa verse na ito na maiisip po natin na
andun po yung pasasalamat natin sa Lord kasi simula po pagkabata, hanggang ngayon, andito pa rin tayo. At patuloy tayong binibiyayaan at binibless ng Lord sa atin pong buhay. Especially po sa pang-araw-araw natin. At doon po natin makikita yung promise ng Lord sa kanyang mga anak. Dahil doon po natin nakita na God did not forsake us even one day at a time natin sa buhay natin. Hindi niyo tayo iniwan, hindi niyo tayo pinabayaan at patuloy nga po andyan siya. At higit po sa atin pong mga kapwa na andun po yung naglilingkod, ang sabi nga po dito, naglilingkod ng tapat. So, at sa kanya ay kumikilala sa kanyang buhay, sa kanyang kalooban ng Lord. So, bilang isa pong mananampalataya, patuloy po natin na tayo ay maglingkod ng tapat, especially po sa atin pong pagbibigay. Ang sabi nga po sa Matthew 6:33, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Sabi po niya all. Hindi po niya sinabi na kaunti o kaunting bahagi. Sinabi po niya dito, all the things shall be added unto you. So makikita po natin dito kung ano po yung provision ng Lord na ibinibigay niya sa atin. Napakalaking bagay po ito na kung saan, kung iisipin po natin, parang hindi po natin kayang gawin without the Lord. And isa pa po, yun pong, if we seek the kingdom of God, of course, bibigyan po sila natin ng priority sa buhay natin. Hindi po second priority. Siya lamang po ang magiging priority sa buhay natin. So, kung ang isa pong tao ay may top priority sa kanya pong buhay, makikita po natin na kung ang uunahin niya ang Panginoon, makikita po natin na hindi po mahirap po kasing i-worship ang God and money at the same time. So, bigyan po natin ng priority ang ating Panginoon. Amen? So, salamat po at tayo po ay manalangin. Amang banal na nasa langit, sa pangalan nga po ni Jesus, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa oras na ito at sa amin pong pagbibigay, tunay Panginoon, na makitaan niyo po kami ng pusong tapat at patuloy niyo nga po kaming i-bless, gayon din po sa mga kapatid namin na nandirito, bless them as well, Panginoon. Nang sa gayon, O Lord, andun po yung magkaroon po ng pusong tapat sa pagbibigay. Alam po namin na ito po ay nanggaling sa iyo at ibabalik din po namin sa iyo sa pamagitan ng aming pong pagmamahal dahil ikaw po ang unang nagmahal sa amin. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa at sa mga kapatid namin na wala pa din po sa kalagayan magbigay. Tunay, O Lord, na patuloy mo po silang i-bless. At andun po yung kasiyahan and fulfillment ng joy po kanilang buhay. Lord, maging po sa mga kapatid namin na nanonood ng online, tunay na makasama po namin sila sa pamamagitan ng online na ito at maging patuloy na maging kabahagi ng gawaing ito, O Lord. Salamat po, Ama, at ipinagkakatiwala po namin sa iyo everything na gagawin pa namin. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po. Good morning! Good morning, everyone. Magandang araw po sa ating lahat. So this is the day that the Lord has made. So we will rejoice and be glad in it. Amen? So tayo po ay magpupuri, aawit, sasayaw sa ating King of Majesty. Amen. So ang Panginoon po
ay kailangan nating sambahin, purihin, luwalhatiin because He is the King of Majesty. He is the King of Kings, the Lord of Lords. And He is our Savior. He is our salvation. He is the great I am. Amen? Handa na po ba tayo magpuri sa Panginoon sa araw na ito? Tayong lahat ay magpuri, tumayo, at ihanda po natin ang ating buong sarili sa pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Amen? Excited na po ba kayo sa gagawin ng Panginoon sa araw na ito? Amen. God is good! And all the time, sige po, uwitan natin ang ating hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen! Woo!
Forever and ever we will give our praises to you. Hallelujah, Lord. Oh, purihin ka, Panginoon. Tulungan mo kami na palagi ka namin purihin every day of our lives. Huwag namin makalimutan na unahin ka, luwalhatiin ka, sambahin ka, pasalamatan ka sa araw-araw na aming buhay. Panginoon, patuloy ka namin aawitan, pupurihin, because you are great, because you are faithful, because you are our Savior. Hallelujah. Thank you, Lord. We bless you, Lord. Thank you so much, Lord. Forever in your mind.
belong to you. All I need, your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I give. Heaven knows I long to love you with all I am. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring. Heaven knows I long to love you with all I am. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring. Heaven knows I long to love you with all I am. Belong to you. Yes, we belong to you, Lord. I belong to you. I belong to Amen, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Let us utter words of thanksgiving to our God. He is worthy to be praised. Dapat siyang purihin, pasalamatan. Good and bad times, God is good all the time. So we should thank Him. We should be grateful for everything. Oh yes, oh God, maraming salamat po. Napakarami po namin dapat ipagpasalamat. Words are not enough to say thank you for what you've done in our lives. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat dahil we belong to you. Salamat dahil you chose us to be your children. Salamat dahil pinagaling mo kami. Salamat dahil magkakasama kami ngayon. Salamat po, Panginoon, dahil kami ay sinusustain mo ang lahat ng aming pangangailangan. Salamat po. Salamat po sa kalakasan that we are here to worship and praise you. Salamat po. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po for this wonderful day. This is the day that you have made, Lord. That's why we are here to worship you, to give you praise, to give you glory, to give you honor, to give you thanks. Alam namin, madami kaming mga pagkukulang sa iyo. Madami kaming mga nagagawang mali sa iyong harapan. Pero we are asking for your forgiveness today, God. Forgive us sa lahat po ng aming mga pagkukulang sa iyo at sa aming kapwa. Linisin mo kami at nawa maging karapat-dapat po kami sa aming pagharap sa iyo this morning. At sa oras pong ito, we are praying that you give victory sa aming pong panambahan. Hindi lang po kami, kundi lahat po ng mga iglesia na nagdaraos ng panambahan sa araw na ito. Nawa, maitaas ka, ang pangalan mo, ang ma-enthrone, ang pangalan mo, ang maihayag. Ikaw ang maluwalhati, ikaw ang mabigyan ng parangal. Nawa, ang bawat isa sa amin ay patuloy mong banalin, patuloy mo kaming tulungan to walk in your ways because we are weak.
And Lord, we are praying today for Pastor Raleigh sa kanyang paghahayag ng iyong salita. Let your anointing be on him. Karunungan mo ay patuloy na ipagkaloob mo po sa kanya. At ang kalooban mo ang mahayag sa araw na ito. Maraming salamat po, Panginoon. Alam namin we are more than victors because you are here with us, because 2 or 3 are gathered together in your name. You are there in the midst of them. So, Panginoon, salamat for your presence. We acknowledge your presence today. Yours are the praise, the glory, the honors, and the thanks in the mighty name of your Son, Jesus Christ. Everybody says and agree. Amen and amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Jesus. Sige po, samahan po ninyo ako sa pagbabasa po ng banal na salita ng ating Panginoon na matatagpuan natin sa Colossians chapter 2 verses 16 to 23. So, sabay-sabay na po tayo magbasa para masaya. Okay. Ready? Go. Therefore, let no one pass judgment on you in questions of food and drink, or with regard to a festival or a new moon or a Sabbath. These are a shadow of the things to come, but the substance belongs to Christ. Let no one disqualify you, insisting on asceticism and worship of angels, going on in detail about visions, pop up without reason by a sensuous mind, and not holding fast to the head, from whom the whole body, nourished and knit together through its joints and ligaments, grows with a growth that is from God. If with Christ you died to the elemental spirits of the world, why, as if you were still alive in the world, do you submit to regulations? Do not handle, do not taste, do not touch, referring to things that all perish as they are used, according to human precepts and teachings. These have indeed an appearance of wisdom in promoting self-made religion and asceticism and severity to the body, but they are of no value in stopping the indulgence of the flesh. Pinagpala po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mapagpalang salita. Sige po, pwede na po tayong maupo sa presensya ni Lord. Let us prepare our hearts and our minds in listening to the word of the Lord. Isa pong mapagpalang araw ang ating kinagisnan. Nawa ang pagpapala ng Panginoon ay sumainyong lahat. So tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral dito sa Colossians chapter 2 sa verses 16 to 23. At dito po ay makikita natin yung tinatawag na man-made religion. At ito po ay inaagaw niya yung paniniwala regarding sa sufficiency in Christ. No, bilang mananampalataya, alam natin na ang natapos na gawain ng Panginoong Yesus ay kumpleto na. At wala nang idadagdag doon sapagkat ang kaligtasan ay may katiyakan na. Kaya lang, kailangan pa rin nating mag-ingat sapagkat ang mundo natin ay may pinupromote na mga paniniwala. Ito yung man-made religion. Ang religion po, ang intensyon niyan ay ibalik ang relasyon ng tao sa Diyos. At ang nakakalungkot, ang tao gumawa ng sarili niyang paraan upang ibalik ang ugnayan sa Diyos. Kaya lang, yung paraan niya, taliwas sa plano ng Diyos. Kaya naman itong man-made religion, hindi ka dadalhin sa tamang lugar. Bagkus, pwede kang ipahamak. At ganoon ang babala ni Apostle Paul sa mga taga-Colosas. So sa unang bahagi ng ating pag-aaral, andito po yung religious traditions, verses 16 to 17. At sa unang bahagi po, makikita natin yung duties
na pinopromote nila. Sabing ganon sa verse 16, therefore. So itong pananalita pong ito ni Apostle Pablo, bago natin simulan yung pag-aaral, magandang maalala natin ano ba yung ginawa ni Jesucristo para sa mga mananampalataya. At ito po yung makikita natin sa verses 13 to 15 nitong parehas na kabanata. Sabing ganon, and you who were dead in your trespasses, God made alive together with Him, having forgiven us all our trespasses. So, mula sa kamatayan, anong ginawa ni Jesus? Binuhay tayo. Paano tayo nakatanggap ng panibagong buhay? Yung mga kasalanan natin, pinatawad. And then, sabi pang ganon sa verse 14, by canceling the record of debt, nailing it to the cross. So, dito, ipinapaalala rin sa atin na yung kasalanang nagawa natin, naka-record. At alam natin, hindi nakakalimutan ng Diyos yan. Pero yung pagpapawalang sala ay naging posible sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Yesus sa krus. Tandaan natin, sa batas ng Diyos, ang lahat nagkasala kailangang parusahan. Walang exempted doon. Kaya lang, para mapatawad tayo, dahil gusto ng Diyos na magligtas, para mapatawad tayo, kinailangang may magbayad sa kasalanan. And that is none other than Jesus Christ. At ito'y ginawa na ng ating Panginoon. Kaya nga sabi sa verse 15, He disarmed the rulers and authorities, triumphing over them in Him. So makikita natin dito na bilang mananampalataya, may pagtatagumpay na sa kamatayan. Kaya nga po, ito ang paalala ni Apostle Paul. Therefore, may tagumpay na sa kasalanan, tiyak na ang kaligtasan. Therefore, ano sabing ganon? Let no one pass judgment on you in questions of food and drink, or with regard to a festival, or a new moon, or a Sabbath. Dito po makikita natin na mayroong mga practices ng diet, no? Kaya food and drink. At meron ding practices ng sacred day. No, may mga araw na itinatalaga na para sa Diyos. Kaya binanggit diyan yung mga festival, new moon, or a Sabbath. At ito pong practice na to, basically, ang nag-introduce nito ay si Yahweh mismo. Kaya ito'y prinactice ng mga Hudyo. At etong mga practices na to ay sabing ganon, hindi naman masama. No, let no one pass judgment. Kaya po yun ang sabi sa talatang ito. Ang naging problema lang po sa mga practices na to, merong mga Hudyo na ang akala nila kapag pinapractice mo ito ang paraan para maligtas. No? Can you imagine ang pagkain? Anong kinalaman ng pagkain sa kaligtasan? Anong kinalaman ng mga banal na araw para sa iyong kaligtasan? So, doon nagkamali. Pero yung mga practices na to, hindi naman ipinagbawal ni Apostle Paul. No? Kasi mayroong tinatawag tayong spiritual discipline na ginagawa. Di po ba? Sa atin ngayon, sa Christian, may time tayong mag-pray, may time na nagko-quiet time ka, nagbabasa ka ng Bible. So, mga spiritual discipline yan. Uma-attend tayo sa church, sumasama tayo sa mga pananalangin ng sama-sama, uma-attend tayo ng discipleship. Walang masama doon. At kailangan nga nating gawin yung mga spiritual disciplines na yon. At nung panahon ni Apostle Paul, meron nga rin sila na mga ganyang mga practices. At ang sabi, let no one pass judgment on you. So dito, ipinakita ni Apostle Paul, mayroong deficiency yung mga disiplina sa diet at yung pagbibigay mo ng sacred
days. Ano yung deficiency? Sabing ganon, these are a shadow of the things to come. Kumbaga, yung mga practices na yon na inintroduce ng mga Hudyo na ipinaalam ni Yahweh, na prinactice ng mga mananampalataya sa lumang tipan, okay yun. Pero pag ang usapin ay kaligtasan, ito ay anino lamang, shadow. Sa Hebrews chapter 10, verse 1 and then verse 11 to 12, nagbigay ng halimbawa dito, ng shadow of the things to come. Sabi, for since the law has but a shadow of the good things to come, sabi pong ganun sa verse 11, and every priest, ito po yung example, stands daily at his service, offering repeatedly the same sacrifices, which can never take away sins. So sa lumang tipan, isa ito sa naging practice nila, yung parang ang kasalanan ay mapagtakpan at makalapit sa Diyos, kailangan mayroong inaalay. No, kumbaga ang paraan pong ito, yung kasalanan ng isang tao itinatransfer dun sa hayop. Kaya yung hayop ay pinapatay. No, kasi nga po ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. So isang way para ang Diyos maging malapit sa kanila, kailangan pagbayaran nila yung kasalanan. At ang ginagawa nga, mag-alay ka ng hayop. At ginagawa nila yon daily. No, kasi hindi talaga naaalis yung kasalanan, kundi napapagtakpan lang. Pero ano nangyari? Sabi sa verse 12, but when Christ had offered for all time a single sacrifice for sins, He sat down at the right hand of God. So makikita natin dito na yung tradisyon ng pagsasacrifice, ito ay ginawa ni Jesus. At nung ginawa ito ni Jesus, once and for all. Isang beses lang. Kaya ang punto nito, bilang mananampalataya ni Kristo, kung lalapit tayo kay God, kay Yahweh, hindi na tayo kailangang mag-alay ng tupa, ng kung anumang hayop bilang pambayad sa kasalanan natin. Kasi meron ng sacrifice na kumumpleto sa ating mga nagawang kasalanan. Sabi pong ganun sa verse 14, for by a single offering, He has perfected for all time those who are being sanctified. No? So yung mga iniligtas ng Panginoon, itinuring na banal, pinatawad sa kasalanan, bayad ka na sa mga kasalanan mong nagawa at nagagawa pa. No? So ang naging dahilan dahil sa ginawa ni Jesus Christ. Kaya hindi nakapagtataka itong sacrificial offering na ginagawa ng mga Hudyo, dapat nang itigil. So, once na lumapit tayo kay Jesus Christ, kumpleto na yung kalagayan ng ating kaligtasan. Kasi nga po, kung yun ay shadow of the things to come, sabing gano'n, but the substance belongs to Christ. So, dito ipinapakita na yung mga practices sa lumang tipan, ito ay parang, kumbaga sa construction ng building, scaffolding. Yeah, napansin niyo po ba yung gumagawa ng bahay, may mga scaffolding muna? Pero pagka naitayo na yung haligi, na ilagay na yung dapat ilagay dun sa bahay, anong ginagawa sa scaffolding? Binabaklas. Meron ka bang nakitang magandang bahay pero yung scaffolding nakatayo pa? Hindi tama yun. Inaalis yung scaffolding kasi nagawa na eh. Naiporma na yung bahay eh. Ganon din po. Yung mga practices nung lumang tipan, scaffolding yon. At kung nung naitayo na yung kailangang itayo, dumating na si Jesus Christ. So yung scaffolding,
aalisin na. Hindi na dapat ulit-ulitin. Isa pong halimbawa niyan, yung mga piyesta sa Israel. Yung Passover feast. Sabi pong ganon, ito'y pinapractice. Inutos kasi yan sa Leviticus 23 verse 5. Pero yung Passover feast na yan, pointed to the Messiah as our Passover lamb. Sabi sa 1 Corinthians 5:7. So si Jesus, inialay niya ang kanyang sarili. Siya yung naging kordero na nag-alis ng kasalanan. So itong Passover feast, shadow of things to come. At dumating si Jesus, siya yung nagsakripisyo ng kanyang buhay. So tapos na yung Passover feast. And then isa pa, yung Feast of Unleavened Bread. No? Meron din ganyan ang mga Israelita eh. Pero itong Feast of Unleavened Bread, it points to the Messiah's sinless life. So si Jesus, namuhay siya na hindi nagkasala. At nung nagawa ni Jesus yon, ibig sabihin na fulfilled na yung inaasahan na unleavened bread. No, yung tinapay na walang lebadura. Kasi yung lebadura dun sa tinapay, ito'y simbolo ng kasalanan. Kaya nga po sa mga Hudyo, meron silang piyesta na ang kinakain nila yung tinapay na walang pampaalsa, na walang yeast. Pero nung natapos na ni Jesus yung kanyang buhay dito sa lupa, ibig sabihin, naganap na yung pagsasagawa ng unleavened bread. And then meron pang isang piyesta, no, yung first fruits sa Leviticus 23 verse 10. Yung mga Israelita, may panahon sila na yung unang ani ng kanilang sakahan o kaya yung unang ani ng kanilang mga alagang hayop, no, yung unang anak, inaalay nila to sa Diyos. Pero yung pangyayari na yun ay pagtanaw sa mangyayari sa Panginoong Hesus. At ano yung nangyari sa Panginoong Hesus? Yung kanyang resurrection. Ito yung first fruit of the righteousness. So yung resurrection ni Jesus Christ, nung naganap na yon, ibig sabihin na isakatuparan na yung pagtanaw sa first fruit feast. And then, di lang yon. Yung Feast of the Weeks or Pentecost, inutos din niyang gawin sa Leviticus 23 verse 16. Yung pangyayari na yan ay naganap dito sa Acts chapter 2. Noong ang banal na spirito ay bumaba sa mga mananampalataya. No? So sila'y napuspos ng banal na spirito at sila nga ay nakapagsalita ng wika na nagbibigay ng mensahe sa mga tao nung mga panahon na yon. No? Iba-iba yung lengguwahe ng mga tao na umattend sa piyesta ng mga Hudyo dito sa Acts chapter 2. At yung mga disipulo, nakapagsalita sila ng wika na nauunawaan ng mga umattend sa piyesta na yon. Narinig nila na nagsasalita itong mga disipulo sa wika ng pinanggalingan nilang bansa. At ang mensahe ng wika ay pagbibigay ng kaluwalhatian sa totoong Diyos, kay Yahweh. At ito pong pangyayaring ito ay tinawag na Pentecost. No? Piyesta po kasi yon ng Pentecost. Pero yung pangyayari na yon ay pagsasakatuparan ng pagdating ng banal na spirito at ito ay pasimula ng iglesia ni Jesus Christ. No, the church age. So, kung titingnan natin, may mga practices sa lumang tipan na nagkaroon ng kaganapan dahil sa pagdating ni Jesus Christ. Kaya po, ito'y pagtanaw na ang plano ng Diyos na pagliligtas, isinagawa niya na at ito'y nakumpleto na. Kaya lang, meron nga pong nagpo-promote. No, na kailangan mo pang gawin yung mga tradisyon na yon para maligtas. No, hindi na natin kailangan yung mga tradisyon na yon. Kay Jesus, kumpleto na tayo.
Amen? Ngayon, isa pang bagay na umaagaw sa atensyon ng pananampalataya natin, itong tinatawag na mystical teachings sa verses 18 to 19. At dito po makikita natin na itong mystical teachings mayroong demands na hinihingi. Pero ang sabi ni Apostle Paul, let no one disqualify you. So, itong mystical teaching na to, may posibilidad na yung isang mananampalataya ma-disqualified. Ano ba yung disqualified? No, minsan lumaban si Manny Pacquiao ng boxing. Natalo siya. Pero napag-alaman na yung kalaban niya sa boxing, nagpa-inject ng drugs sa katawan. Kaya talagang malakas. Nung nalaman yun ng organizer ng boxing, dinisqualified yung nanalo. Kaya dineclare si Manny Pacquiao na siya yung panalo. Disqualified. So may mga event na kung saan pwedeng ikaw yung nanalo, pero kung lumabag ka sa batas, lumabag ka sa kasunduan, pwede kang ma-disqualified. Sa pananampalataya po natin, kung hindi tayo mag-iingat, pwede tayong ma-disqualified. Pwedeng dumating yung time, hindi ka maging malago, hindi ka maging matatag, hindi ka maging kagamit-gamit sa kaharian ng Diyos. Bagamat pwedeng ligtas ka naman. Pero nakakatakot, baka hindi ka pa talaga nakaranas ng kaligtasan. Yun ang nakakatakot. Pero bilang mananampalataya, ang paalala ni Paul, let no one disqualify you. Ito, ang problema kasi sa kanila, insisting on asceticism. Ang pagtanaw nung nagsasakripisyo naman ako para sa Diyos. Kaya alam ko, ligtas ako. Yun po ang meaning ng asceticism. Ibinababa ko yung sarili ko at sinisikap ko na sundin lahat ng utos niya. Marami siyang pagbabawal sa sarili niya. Kaya alam ko, ililigtas ako ng Diyos. So, ini-insist ng katuoan na ito na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng sariling mga gawa. Delikado po yan. Sa 2 Timothy chapter 3 verses 5 to 8, ano sabi? Having the appearance of godliness, but denying its power. Yun ang nakakatakot dito eh. Mukhang sa Diyos galing yung utos. Pero hindi mo naman maranasan yung kilos ng Diyos. May mga ganyang anyo yung relihiyo na ginawa ng tao. Hindi po ba yung iba nagpapahaba ng buhok? Kasi bawal ang maiksi ang buhok sa babae. Ang lalaki dapat clean cut. No? Kapag hindi ka clean cut, makasalanan ka, makamundo ka. No? At hindi ka tatanggapin sa langit. So, may mga ganyang pagpapakahirap eh. Aakyat ka sa bundok, gagapang ka, hindi ka matutulog, magpupuyat ka. Habang ang kandila ay sumisindim, mananalangin ka ng mananalangin hanggang maubos yung kandila na yan. Pagpapakahirap. Papaluin ang katawan hanggang matapos yung lalakaran niya at meron siyang pasan-pasang poste sa likod. May mga ganyan. May appearance of godliness. Pero, hindi naman nila nararanasan yung kilos ng Diyos. Kaya nga ang sabi dito ni Paul, avoid such people. Kaya nga, itong ini-insist nila na asceticism, hindi ito nakakatulong eh. Pahirapan mo man yung katawan mo, ipasunog mo man yung katawan mo, kung wala yung totoong pagsama ng Diyos, walang halaga yan. At ito pa, matindi, worship of angels. No, mayroong mga kababalaghan, can you imagine?
mayroong nag-i-introduce sa kanila ng pagsamba sa anghel. Alam niyo po ba yung picture ng isang, meron pong alak no? Yung jinn, di ba? Si Michael the Archangel, inaapakan niya sino yun? Si Satanas. Nakita niyo po ba yung picture na yon sa alak? No? Yung Hinebra. Kaya lang, pag tinungga mo, ang nasa ibabaw, hindi si Michael. No? Pero alam niyo po, yung image na yon, ang kinilala nila yon si Angel Gabriel, and then marami pong sumamba sa ganong imahen. At kine-claim nila na ito'y nagpapagaling. At meron pong mga pananaw na dahil nagpakita sa kanila yung anghel ng Panginoon, ang feeling nila sila'y secured. Pero alam niyo po, ang sabi ni Paul, delikado yun. Worship of angels. Going on in details about visions. Ito pa yung isang problema. Visions. May nakikita ako. Ayan na. Mag-ingat kayo. Nakikita ko, dadating na si Lord. Magsisi na kayo ng kasalanan. Nakikita ko, andyan na siya, andyan na sa alapa, pababa na. Alam niyo, visions. Kung ano-ano nakikita nila. Hindi natin alam, baka nagdideliryo. Baka mataas yung lagnat, nasa 45 na. No? Kaya kung ano-ano nakikita. Pero alam niyo po, yung iba mahilig sa mga ganyan, yung mga visions, mga kakaibang pangyayari sa buhay. Kaya po dito, binibigyan ng babala Pop up without reason by his sensuous mind. Without reason, ibig sabihin, kung iintindihin mo yung sinasabi at kinukwento, hindi siya reasonable. Kumbaga, parang hindi mangyayari. Hindi plano ng Diyos. Hindi ganyan ang kilos ng Diyos. No, minsan kasi may mga practices na nakakasanayan na hindi naman ganun ang paraan ng Diyos Katang isip nila yun Pero hindi ito kalugod-lugod sa Panginoon. Tignan nyo. 2 Timothy chapter 3 verse 13 to 14. While evil people and impostors will go on from bad to worse, deceiving and being deceived. Pansinin nyo, ano nangyari sa mga nanloloko? Sila mismo, naloloko din pala sila. Niloloko din sila. As for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learned it. Dito sa talatang ito, mahalaga meron kang pinaninindigan na tamang pananampalataya upang hindi ka nila madaya. So, mag-ingat po tayo sa mga practices na yan. No, yung gusto mo ng kababalaghan, kakaibang karanasan. No, minsan umaalis yung katawan mo, umaalis yung kaluluwa mo sa katawan mo. Naglalakbay. No? May mga ganong practices. No, yan po yung mga yoga. Sa Diyos ba yan? Mag-ingat po tayo sa mga ganyang practices. Ito pong mga practices na to, mayroong nagaganap na paglayo, departure. Tingnan niyo yung sabi. And not holding fast to the head. Sabi sa Galatians chapter 1 verse 6 to 8, I am astonished that you are so quickly deserting Him. No, si Jesus Christ, iniiwan daw nila. Who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Not that there is another one, but there are some who troubled you and want to distort the gospel of Christ. But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed. So, kung mayroong nag-i-introduce
ng pananampalataya na nilalayo ka sa biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, lumayo ka na sa kanila. Sapagkat itong mga taong ito ay isinusumpa. Let him be accursed. Kung lumalayo na tayo sa ating Panginoong Hesus, delikado na yan. May mga practices ka ba na ginagawa ngayon na iniisip mo, para sa Diyos ito. Pero habang ginagawa mo, lumalayo ka naman sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ito yung binibigyan ng babala ni Apostle Paul. Kailangan tayo na manatiling malapit sa Panginoong Hesus sapagkat siya ang head. Siya ang ulo. At ano ang ginagawa ng head? Sabing ganon, from whom the whole body nourished and knit together through its joints and ligaments grows with a growth that is from God. So dito inilarawan yung kahalagahan ng ulo sa katawan ng tao. Bakit? Kasi sa pamamagitan ng ulo, tandaan natin, nano-nourish, napapalakas, nagiging malusog, masigla, nagpa-function ng tama ang katawan natin. Dahil maayos ang ating, yung pinakaulo natin. No, kailan lang po, no, may nabalitaan po tayong kinuha na ng Lord. Bagamat siya ay nasa, I think 32-year-old lang siya. Anong dahilan? Yung ugat sa ulo pumutok. At dahil sa pangyayari na yon, dahil ugat sa ulo yon, alam niyo po, hindi na naagapan. Maski operahan, hindi na talaga magpa-function ng maayos. Hindi na siya mabubuhay. At ganun nga po nangyari. Ulo kasi yung tinamaan. Pero kung ang ulo mapoprotektahan, no, tamaan ka man sa ibang bahagi ng katawan mo, pwede ka pa mag-survive. Kaya nga po, kita nyo sa gera, no? Kailangan meron kang helmet. Yung mga construction worker, dapat may helmet. Yung mga nagmumotor, dapat may helmet. Kasi importanteng protektahan ang ulo. At dito po inilalarawan, ganun kahalaga si Jesus. Siya ang ulo ng iglesia. Siya ang daan upang maging maayos ang pamumuhay natin. Si Jesus Christ nagbigay ng ibang paglalarawan patungkol sa kanyang sarili. Sabi sa John 15, verses 4-6, abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. Apart from me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers. And the branches are gathered, thrown into the fire, and burned. So, dito makikita natin, no, yung branch. Ang branch sa puno, hindi pwedeng mabuhay nang nakahiwalay sa puno. Ganon ang pananampalatayang Kristiyano. Hindi tayo pwedeng humiwalay sa Panginoong Hesus. Kaya kung inilalayo ka na sa Panginoong Hesus ng ginagawa mo ngayon, iniisip mo, ito ang aking tagapagligtas. Minsan po ang pananaw natin, yung trabaho natin, siya ang tagapagligtas natin. O kaya minsan yung tao, ito ang tagapagligtas ko, kaya paglilingkuran ko siya. No. Minsan po nadadaya tayo ng mundong ito. Yung bang iniisip natin, pag nawala ito, baka hindi na ako mabuhay. Baka hindi ko na mabuhay yung pamilya ko.
Baka hindi na ako maging masaya pag nawala ito. Kung hindi si Jesus, yung source ng buhay mo, yung hinahawakan mo na yan, isa siyang idol. Diyos-Diyosan. Kaya nga po, magandang maisip natin, sino ba talaga ang aking pinananampalatayanan? Mystical teachings. Delikado yon. Ang pangatlo na ini-introduce ng mga human religion, yung legalistic tenets sa verses 20 to 23. Ito pong body of teaching na to, no? Pag sinabing tenets, no, meron silang mga doktrina na ipinapasa. Meron po itong anyo na kung saan hihikayatin ka ng pagsamba kay Jesus, but at the same time, may iba ka pang ginagawa. No? Duplicity. At ganito yung nangyayari sa mga taga-Kolosas. Tignan nyo. Sabi ni Paul sa kanila, if with Christ you died to the elemental spirits of the world, so dito makikita natin, bilang mananampalataya, dapat hindi ka na umaasa sa elemental spirits of the world. Ano yung mga elemental spirits? O yung mga elemental of this world? No, yan yung water, fire, land, wind. No? 4 na elemento yan. Na minsan ang tingin natin, yan ang dahilan kaya ako nabubuhay. Pero tandaan natin na yung mga bagay na yan, oo, kailangan yan para mabuhay. Kailangan ng apoy, kailangan ng tubig, kailangan ng hangin, kailangan ng lupa. Oo, kailangan yan. Pero ang source ng life natin, hindi ang mundong ito. At dumating nga po yung time na itong mga taga-Kolosas, masyado na nilang niyayakap ang mundo, yung gawain sa mundong ito. At nalalayo na sila sa Panginoon. No, yung hanap buhay mo ba, nilalayo ka sa Panginoon? Yung pag-aaral mo ba, nilalayo ka sa Panginoon? Tinatabangan ka na ba sa paglago sa pananampalataya dahil nalilibang ka diyan sa panonood ng TV o sa iyong hobby na yan? O kaya sa kung anumang mga gawain para sa kaibigan mo, para sa barkada mo? Elemental spirits. Yan po yung klase ng ganyan. At sabing ganon, why as if you were still alive in the world? No, buhay na buhay pa sila sa mga gawaing kamunduhan. At makikita natin dito, isang practice nila, they submit to the regulations of the world. Sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17, ito po yung babala. Do not love this world, nor the things it offers to you. Bakit? For when you love the world, you do not have the love of the Father in you. Bakit? Ano bang ino-offer ng mundo? Sabing ganon. For the world offers only craving for physical pleasure, a craving for everything we see, and pride in our achievements and possessions. Pansin niyo po ba? Etong evil system ng mundo, pag sinakyan natin yan, na alam mo nang taliwas ang ginagawa niya para sa Panginoon, kinokontra niya yung mga bagay na ninanais ng Panginoon at sinasakyan mo pa, ginagawa mo pa yung mga ginagawa niya, ang tendency nito, ilayo ka sa Panginoon. Bakit? Ano daw ba yung mga nasa mundo? Sabing ganon, these are not from the Father, but are from this world. Ano sabi? Ito ay sa mundo. Mag-ingat tayo. Baka nailalayo tayo sa Panginoon. May mga pagpapakasakit para magawa yon. Kaya nga sabi sa verse 21,
do not handle, do not taste, do not touch. No, yan yung mga inuutos niya. Yan yung mga decrees eh. No, ang daming bawal. Ganun naman talaga. Kung gusto mong maabot ang pangarap mo, may mga disiplina ka sa sarili na gagawin. Lilimitahan mo yung sarili mo sa maraming bagay. Pero pagka ang usapin ay kaligtasan, may problema tayo. Pagka iniisip mo na tatanggapin ka sa langit kasi may mga bagay kang ginawa para sa Diyos. Yun po yung nangyayari. Sabi sa verse 22, referring to things that all perish as they are used according to human precepts and teachings. So, ba't nila ginagawa yon? Yung do not handle, do not taste, do not touch? Sino nag-utos? Ang sabi dito, utos pala ng tao yun. At ganito po ang anyo ng man-made religion. Maraming bawal. Kasi akala mo, pag sinunod mo yung mga bawal na yon, magiging mas katanggap-tanggap ka kay Lord. No, ito po ang anyo ng human tradition. Sa 1 Timothy chapter 4 verses 1 to 3, tingnan niyo po. Now the Spirit, yung Holy Spirit ang tinutukoy, expressly says that in latter times, some will depart from the faith. Bakit? By devoting themselves to the deceitful spirits and teachings of demons. Ay, pwede pala yun. Meron palang katuoan ang demons na kumakalat ngayon. At sabing ganon, lalaganap siya. Through the insincerity of liars whose consciences are seared, who forbid marriage and require abstinence from foods. Ito po yung isang teaching nila. Bawal mag-asawa. No? So, pag nag-asawa ka, mapapalayo ka sa Diyos. So, yan daw yung teaching nila nung panahon na yon. Abstinence from foods. So, may mga pagkain na pag kinain mo, ilalayo ka sa Diyos. Kaya dapat, ito lang ang kakainin mo. Ganyan yung relihiyon nila. At sabing ganon, pag ginawa mo yan, matutuwa sa iyo ang Diyos. Kaya huwag ka na mag-asawa. Yung mga single dito, ayaw nyo ba mag-asawa? Sino nag-utos? Alam nyo, may relihiyon na ganyan. Para mas maging maka-Diyos ka, huwag ka na mag-asawa. Para mas maging maka-Diyos ka, huwag kang kakain. Ayan. Mga 40 days, huwag kang kakain. Pero tingnan natin, kanino galing yung utos? Palagi po nating titingnan, kanino galing yung utos? Sino ba nagsabi? Take note mahalaga yung spiritual discipline. Okay? Tayo, nagpa-fasting tayo, di po ba? Meron tayong ugaling ganyan. May time tayo na nagsasama-samang manalangin. May time tayo ng pagsamba ng sama-sama. May time tayo na uma-attend tayo ng discipleship group. Walang masama doon kung ito ay naglalapit sa iyo sa Panginoong Hesus. At eto nga, pagka hindi mo ginawa yon, ano nangyayari sa iyo? Halimbawa, hindi ka na nagpa-fasting. Hindi mo na mapigilan yung appetite mo, kain ka na ng kain. Hanggang nagkaroon ka na ng sakit sa katawan. Sa palagay mo, masayang kumain ng kumain at hindi nagpa-fasting? Masaya ba na hindi ka uma-attend sa sama-samang pagsamba? Nakakatulong ba sa iyo yun? Trabaho ka ng trabaho? Wala kang time para sa Panginoon? Hanggang punong-puno na ng stress ang katawan mo. Feeling mo pagod na pagod ka na. Feeling mo ang dami mong pinagagagawa.
at nalalayo ka na sa Panginoon? Masaya ka ba nang wala kang oras para lumago sa pananampalataya? May mga disiplina na kapag ginawa natin, natutulungan tayo para mas makilala pa ang Panginoon. At huwag nating pababayaan yun. Pero may mga pagdidisiplina sa katawan na hindi naman galing sa Diyos. No, baka may lalapit sa akin dito, Pastor, pag nagpe-pray ako, meron akong Bible sa harapan at may kandila. No, teka lang, sino nag-utos? Hello? Di po ba? May mga ganun eh. Pastor, pag nagpe-pray ako, parang may anghel na nagbabantay sa akin at may bumubulong sa akin at sinasabi niya, maligo ka na. Biro lang po. May mga kung ano-anong ganun eh. Teka lang, sino yung kausap mo? Ganun ba ang pawaan ni Lord? Nakakuha niyo po? Minsan ganun eh. Mag-ingat po tayo sa ganung pawaan kasi mayroong deception na involved. Sabi po ni Paul, these have indeed an appearance of wisdom in promoting self-made religion. So kaninong religion? Sinong gumawa? Self-made. An asceticism and severity to the body. No? Nagpapakasakit eh. Nagsasakripisyo yung katawan eh. Pero ito yung problema. But they are of no value in stopping the indulgence of the flesh. Nagpapakasakit ka, pero hindi naman nababago yung kalooban mo. Meron pong na-interview. Kasi di po ba may practice yung pananampalatayang kinagisnan ko. Tuwing mahal na araw, nagpapapako sa krus. Alam niyo po, pagkatapos niyang gawin yon, inuman naman. Ano? And then makikita mo, hindi naman siya naging maayos na tatay. May mga kaaway pa rin. Tuloy pa rin yung kanyang bisyo na hindi maganda. Tuloy pa rin yung kanyang mga gawain na hindi maayos, hindi tama. May kilala nga din po ako. No? Palagi po yung nagsisimba. No, sa simbahan ata, pagka sa buong sanlinggo, halos 5 araw nasa simbahan eh. Pero pag narinig mo, kinakausap niya yung anak niya, yung salita niya po pagmumura. May narinig na po kayong taong ganyan. Let her be. No, lahat ng sasabihin niya may mura eh. Tapos palaging nakasigaw, mainit ang ulo. And then pag nagkukwento, maraming taong nilalait. Yan taong yan, ganito yan. Pero wag ka relihiyoso. At nagsasakripisyo para makapunta sa pagsamba niya. Maski maglakad siya papunta sa simbahan nila, ginagawa niya. Pero yung buhay hindi nababago. Alam niyo po, obserbahan niyo yung ganyang mga practices. Sa Galatians chapter 5, verse 19 to 24, ano sabi? Now the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality. No, yan po yung works of the flesh. Envy, drunkenness, orgies, and things like this. I warn you, sabi ni Paul, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. So, maski na gaano ka-relihiyoso yung tao, kung yung buhay niya sa kasalanan nananatili pa rin. No, sa YouTube, tinitingnan niya yung mga pornographic materials. Sa YouTube, ang tinitignan niya yung mga bagay na talagang hindi kalugod-lugod.
sa Panginoon. Nagiging materialistic siya, nagiging madumi isip niya sa mga bagay na eto pong mga taong ito, asahan nyo. Dahil ginagawa niya yung mga maruruming bagay na yon, ang dahilan po nun, kasi po, hindi pa niya talaga naranasan yung kaligtasan. Bakit? Kasi pag mananampalataya ka na, tignan niyo yung verse 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control. Bunga yan ng banal na Spirito. So kung nasa iyo yung Holy Spirit, mababago buhay mo eh. Relasyon sa Diyos, meron kang love, joy, peace. Relasyon sa kapwa, patience, kindness, goodness, gentleness. Relasyon sa sarili, self-control. Kaya mong supilin yung sarili mo pag alam mong hindi tama yung ginagawa mo. Sabi pong gano'n, against such things, there is no law. Walang nag-utos sa'yo nun, pero nagagawa mo. And those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Merong change life sa isang tunay na mananampalataya. Hindi ko sinasabing perfect. Okay? Wala namang perfect sa mundong ito. Maski ako po, nagkakasala pa. May mga labanan ako sa aking makalamang pagkatao. Pero habang lumalago ako sa pananampalataya, nakikita ko, nababawasan. Nagbabago ako. Ang mga relihiyon na ginawa ng tao, may pagpapahirap sa sarili, pagpapahirap sa katawan, pero inilalayo ka sa Panginoon. Kaya nga po, sa summary, yung religious tradition, ang iniisip, for justification. Serving God, no? Pagpapawalang sala. Sabi nila, efficient obedience, self-righteousness, no? Parang damihan mo lang yung kabaitan mo, papasok ka sa langit. Dapat po tanggapin natin yung reality is of Christ's work. Yung kaligtasan, makakamtan ng isang makasalanan dahil sa ginawa ni Hesus Kristo. At yun ang pinapakita sa atin sa bahaging ito. Isa pa, yung mystical teachings. Sabi nila, for sanctification, knowing God. No, pagka ikaw mayroong mga vision, dreams, at mayroong kang mga anghel na wino-worship, mas malapit ka sa Diyos. Totoo ba yun? No, yung exclusive experience mo ba? Yung pagtanggap mo ng mga secret message, yan ba talaga ay kalagayan na nagbibigay ng katiyakan na ligtas ka? Tandaan natin, kung hiwalay ka kay Kristo, walang buhay sa'yo. Only in relationship to Christ's headship, matatanggap natin yung maayos na kalagayan sa pamumuhay. Legalistic tenets, ang intention for glorification, pleasing God. No, kaya mo sinasaktan yung katawan mo, kaya mo sinusunod yung mga utos na sinabi sa'yo para matuwa ang Diyos. Pero ang intention mo talaga, exaltation of self. Para mataas yung sarili mo. Imagine niyo na lang, pagka ganyan ang paraan ng kaligtasan. Pag akyat mo sa langit, sasabihin mo kay Jesus, Lord, naligtas ako kasi ang bait-bait ko. Lord, naligtas ako kasi nagpatayo ako ng simbahan.
Lord, naligtas ako kasi may tinulungan akong mga tao. Imagine niyo kung ganyan ang paraan ng kaligtasan. Paano na lang yung mahihirap? Walang pampatayo ng simbahan. Paano na lang yung tao na lumaki sa mga sangganong magulang? Yung environment niya, paano sila magiging mabait? Kaya nga po, ang kaligtasan, tandaan natin, kailangan nating umasa sa pagbabagong buhay na nililikha ng banal na spirito dahil kay Kristo. Ito yung tinatawag nating circumcision. Rely on Christ circumcision. Hindi natin kayang baguhin yung buhay natin. Pero kung nasa Panginoong Hesus ka, makikita mo yung pagbabago na yan, magaganap sa'yo. Sapagkat yan ay bunga ng banal na spirito. Amen? Kaya nga po, as an application sa religious tradition, rest assured on the work of Christ at the cross as effective for justification, pagpapawalang sala, sanctification, aayusin yung buhay mo. Makakayanan mo na lagpasan yung makalaman na pamumuhay. Makamundong pamumuhay, makakayanan mo na iwasan sila. Sanctification and glorification. Ang pangalawa, yung mystical teachings. Recognize the headship of Christ as the key to intimacy with God. Anong susi para maging malapit sa Panginoon? Ayusin mo yung relasyon mo sa Kanya, kay Jesus. Pag maayos ang relationship mo kay Jesus, magiging malapit sa'yo ang Panginoon. Legalistic tenets. Repent for your good works if you think it is your means for salvation. Nakita ko po ito sa isang vlog. Minsan kasi, ang pinagsisisihan natin, yung kasalanan nating nagawa, yung paglabag sa utos ng Diyos. Pero may pagkakataon po ang dapat natin pagsisihan yung mga ginagawa natin na tingin natin nalulugod si Lord, pero iniisip natin dahil sa mga ginagawa nating kabutihan, tatanggapin tayo sa langit. Maling-mali po yun. Kaya importante pong maunawaan natin, hindi tayo papasok sa langit dahil sa ginawa natin. Kundi tatanggapin tayo sa langit dahil sa ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Amen? Kaya nga po sa challenge, share an experience when you rely on religious traditions as means for salvation. What have you realized? Sa mystical teaching, share your observation on how people fall into the trap of mysticism. Example po niyan, pamahiin. Legalistic tenets, repent for your good works if you think it is your means for salvation. What will you do to grow in faith? Minsan kailangan lang nating lumago sa pananampalataya para hindi tayo madala ng mga maling teachings. Pag hindi tayo lumago sa faith natin, hindi nakapagtataka. Hindi magbabago ang buhay mo at maliligaw ka ng landas. Mga kapatid, mayroong mga man-made religion. Pero tandaan natin, bilang Kristiyano, our sufficiency is in Christ. Amen? Yun po ang kalagayan natin. We are complete, not because of ourselves, but because of Jesus, our Lord, our Savior. Amen? Pwede po bang tumayo tayong lahat?
May mga bagay po ba tayong ginagawa na hindi na pala utos ng Panginoon? Marahil nakaugalian natin yon. Marahil kinalakihan mo na yun eh. Kaya lang, tingnan natin maigi. Yan ba ay naglalapit sa iyo? Sa Panginoong Jesus. Si Jesus, siya ang image of the invisible God. So kung gusto nating lumapit sa totoong Diyos, dapat maging malapit tayo kay Jesus Christ. Pero kung nilalayo ka na sa Panginoong Jesus, iba na ang tinatawagan mo. Mag-isip-isip tayo. May unhuman yan na pagiging relihiyon. Pero kung nilalayo ka kay Jesus, mag-ingat po tayo. Ito po yung babala sa mga mananampalataya. May we just sing this song na nagsasabi, Panginoon, ikaw ang kakumpletuhan ko. Wala nang iba.
Panginoon, salamat po. Alam po namin meron kaming mga kahinaan. At hindi talaga namin kayang iligtas yung sarili namin. Kaya nga po alam din namin, hindi rin namin kayang baguhin yung buhay namin. Ngunit salamat. Mula sa katotohanan ng iyong mga salita, ipinapahayag mo sa amin, kumpleto na ang aming kaligtasan. Ano't ano man ang mangyari sa mundong ito, alam namin, tatanggapin kami sa kalangitan. Alam namin, kami ay bahagi na ng iyong kaharian. Our citizenship is in heaven. Your Spirit cries within us that we are your child. You are our Father. Abba, Father. Salamat sa pribilehiyong ito, Panginoon. Salamat sa katiyakan na ito, sapagkat batid namin na kumpleto mo na ang lahat ng kailangan upang kami, bagamat makasalanan, na sumampalataya sa iyo, kumpleto na po kami. Sa mga bagyo ng buhay, tulungan mo po kami na humawak kami sa iyo. Sa mga panlilinlang, patibong ng kaaway at mga katuruan na pwedeng maglayo sa amin sa iyo, tulungan mo po kami na maging matatag sa aming pagkakilala sa iyo. Sa mga kalayawan ng laman, pita ng laman, na gustong-gusto pa naming gawin, ito ay kahinaan namin. Panginoon, salamat sa iyong Espiritu. Sapagkat kung nasa ng iyong Espiritu, there is freedom. Kami ay pinalaya na sa tanikala ng kasalanan. Maaari na naming labanan at pagtagumpayan ang mga makalaman na pamumuhay. At ang aming maging kasiyahan ay ang makapiling ka. Ang aming kasiyahan ay ang makilala ka, mapaglingkuran ka, sambahin ka. Panginoon, salamat dahil ikaw ay nariyan at hindi mo kami iniiwan ni pinababayaan man. Salamat sa iyong awa. Salamat sa iyong biyaya na alam namin na ito ang katiyakan namin sa kaligtasan. Hindi dahil sa mga mabubuti naming gawa, hindi dahil sa magagawa namin kaya kami maliligtas, kundi dahil sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Tinanggap mo kami sa kabila ng aming mga kahinaan. Tinanggap mo kami sa kabila ng aming pagiging makasalanan. Tinanggap mo kami kung sino kami. Minahal mo kami kung sino kami. Salamat po. Nawa mula sa katotohanan
na aming nauunawaan sa biyaya ng Ebanghelyo. Nawa, tulungan mo kaming mamuhay ng kalugod-lugod sa iyo. Tulungan mo kami na talikuran ang mga masasamang gawain at piliin namin na bigyan ka namin ng kaluguran, hindi ang aming pansariling nais. Let your will be done, not our will be done. Father God, we submit to you our lives. Because apart from you, we are nothing. We can do nothing kung hiwalay kami sa iyo. Panginoon, sa iglesyang ito, na iyong pinagkatiwala sa amin, nawa, ikaw po ay mabigyan ng kaluwalhatian, ng karangalan, ng kapurihan. Nawa, sa iglesyang ito, sa tuwing nagkakatipon kami, pangaralan mo po kami. Ang iyong mga salita ay gamitin mo upang mangusap sa amin, upang kami ay maging matatag sa pananampalataya at kami ay makalayo sa linlang ng mga bulaang propeta, mga bulaang guro sa aming kapanahunan. Panginoon, ingatan mo itong iyong iglesia. At mula sa mga katotohanan na aming natatanggap, gamitin mo kami upang ihayag ang salita ng katotohanan. Bigyan mo kami ng tapang, ng lakas ng loob, at ikaw ang magbukas ng mga pagkakataon upang maibahagi namin ang mabuting balita na alam namin na ito ang iyong kapangyarihan upang iligtas ang mga makasalanan. Ang iyong ebanghelyo, dumadaloy dito ang iyong kapangyarihan upang alisin sa kadiliman ang isang makasalanan at dalhin sa kaharian ng kaliwanagan. Batid namin sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ang isang makasalanan ay nagbabago ang buhay. Panginoon, tinitiwala po namin ang buhay ng iyong iglesia na pinagkatiwala sa amin. Gamitin mo po ang bawat isa sa amin. Makita namin ang iyong mga kaloob na magagamit namin sa paglilingkod sa iyo. Ang iyong mga kaloob na magagamit namin upang palakasin ang aming mga kapatiran at upang abutin ang mga tao na nais mong iligtas. May we raise up our hand sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ating Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman, sa ating Diyos na nagplano ng pagliligtas sa mga makasalanan. Sa Kanya ang papuri, sa Kanya ang pagsamba, sa Kanya natin ilagak ang pasasalamat, at mula sa Kanya, nawa ang bawat isa na narito ngayon, patuloy na kayo ay pagpalain ng Panginoon at higit na pagpalain habang sumusunod kayo sa utos ng ating Panginoon. May the Lord bless you and keep you, and may the face of the Lord shine upon you, and may His gracious hand continue to transform our lives for His honor, for His glory. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, everybody says and agree. Amen.
Bakit po may Gospel Coalition Church? Ano pong dahilan natin? Anong mission natin? Our mission is To to glorify God. Paano natin gagawin? By proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Hanggang dumating si Jesus, gagawin natin yon. Amen? Amen. Sabihin niyo po sa katabi niyo, sharing Christ. Sharing Christ, changing lives. Ulit po, sa isang katabi. Sharing Christ, changing lives. Okay, a round of applause para sa Panginoon. Gandang maga po. GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Sharing Christ, changing lives.